Breaking news mga kabayan, mayroon umanong mga Chinese small boats ang naglanding sa Taiwan na siya namang naging dahilan ng mga bagong banta. Pangalawang balita, Finland naghahanda ngayon gawa ng ine-expand ng Russia ang kanilang military presence malapit sa border nila ng Finland. Pangatlong balita ngayon, ayon sa ilang US official, tila naghahanda umano ang Israel ng isang posibleng pag-atake sa nuclear facilities ng Iran. Pang-apat na breaking news, Kim Jong-un, galit na galit dahil ang kanilang warship ay lumubog. Bakit kaya ito lumubog? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Matagal nang ginagamit ng China ang malawak nitong hukbong pangdagat, hukbong panghimpapawid at ang pinakamalaking nakatayong hukbo sa buong mundo upang takutin ang Taiwan. Ngunit sa ngayon, ang mga simpleng bangkang pantubig ang siyang nagbibigay ng pinakamatinding pangamba. Ayon kay Xie Qingqin, Deputy Director General ng Coast Guard ng Taiwan, nakapagtala na sila ng 5 insidente kung saan may kabuuang 38 mamamayang Chinese ang tumawid sa 160 km Taiwan Strait, ang anyong tubig na naghihiwalay sa demokratikong isla ng Taiwan at sa autoritaryong mainland ng China. Kabilang dito ang isang insidente na ipinost sa Douyin o Chinese version ng TikTok, kung saan isang lalaki na may malakas na accent mula mainland China ang nakitang naglalagay ng watawat ng China sa isang dalampasigang sinasabing nasa Taiwan. Ang mga eksenang nasa likuran ay tila nagpapakita ng baybayin sa timog ng kabisera na Taipei. Ipinagpipilitan ng China na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo na maaari nilang sakupin sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Hindi pa natutukoy o nahahanap ang lalaki at iniimbestigahan ng mga autoridad ng Taiwan kung may tumulong sa kanya mula sa isla. Isa pang kaso ang kinasangkutan ng mag-amang nahuli agad pagkalapag nila sa lupa. Pati na rin ang isang lalaking dumating sa isang pantalan ng pangingisda sa isang tanyag na lugar para sa mga turista sa hilaga ng Taipei. Dahil sa kaliitan ng mga bangka, ang ilan ay inflatable na ginagamit lang sa beach. Nahihirapan ang radar ng Taiwan na matukoy ang mga ito. Kinakailangan ang mas maraming kamera, kagamitan sa pagdetect at tauhan upang maprotektahan ang malawak na baybaying dagat ng isla. Ngunit ang likas na heograpiya nito ay magiging hadlang sa isang malaking paglusob, gaya ng D-Day. Bagaman, hindi ito mga bagong insidente. Nangyayari ito sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Tinukoy ni Pangulong Lai Ching-te ng Taiwan ang China bilang isang kaaway at kailangang dumepensa laban dito. Habang patuloy naman sa pagsasagawa ng military exercises ang China na tinuturing na paghahanda para sa isang pagsakop o pagharang sa Taiwan. Sa iba pang mga balita, nagulantang ang mundo sa balitang ang pinakabagong warship ng North Korea ay dumanas ng matinding pinsala nitong Wednesday sa gitna ng launch ceremony nito. At ang nakakagulat pa, nasaksihan mismo ni Leader Kim Jong-un ang pangyayari. Ayon sa ulat ng state media, ang insidente ay nagdulot ng malaking kahihiyan sa prestige ng kanilang bansa. Sa isang bihirang pagkakataon ng pag-amin ng pagkakamali, ipinahayag ng opisyal na Korean Central News Agency, KCNA, na isang malfunction sa launch mechanism ang sanhi ng accident. Ang likuran ng 5,000-ton destroyer na hindi pa pinangalanan ay maagang dumulas sa tubig. Ang hindi inaasahang paggalaw na ito ay nagdulot ng pagkadurog sa ilang bahagi ng hull, katawan ng barko, habang ang bow naman ay naiwang nakasadsad sa shipway, lugar ng paglulunsad. Hindi napigilan ni Kim ang kanyang galit. Tinawag niya itong isang criminal act at isinisi sa absolute carelessness at irresponsibility ng iba't ibang ahensya ng state. Kabilang sa kanyang pinapanagot ang Munitions Industry Department, Kim Chae-ek University of Technology, at ang Central Ship Design Bureau. Ang insidenteng ito ay isang malaking dagok sa pangarap ng North Korea na magkaroon ng mas moderno at malakas na naval force. Ang failure ay nagpapakita ng posibleng kahinaan sa kanilang technology at proseso ng paggawa. Ipinapakita ng mga satellite imagery na ang barko ay nakahiga sa tagiliran nito, kung saan ang likuran ay lubog sa tubig at ang unahan ay nasa lupa pa rin. Walang agad na inilabas na opisyal na larawan
ang state media tungkol sa accident na nagpapatindi sa mga speculation at pag-aalala tungkol sa tunay na lawak ng pinsala. Sa iba pang mga balita, sinabi ng Finland na inaasahan nitong lalo pang magtatayo ng puwersa ang Russia sa hangganan nilang dalawa sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine matapos lumabas ang mga ulat na pinalalakas ng Moscow ang mga military base nito malapit sa hangganan ng NATO. Ayon kay Major General Sami Nurmi, tagapamahala ng strategy ng Finnish Defense Forces, mahigpit nilang binabantayan ang mga kilos ng Moscow at bahagi ng kanilang tungkulin bilang kasapi ng NATO ang maghanda sa pinakamasamang posibleng senaryo. Inanunsyo rin ng Finnish Border Guard nitong Miyerkules na natapos na nila ang unang 35 kilometer ng nakaplanong 200 kilometer fence sa eastern border nila sa Russia. Sinara ang border na ito. Mahigit 1 taon na ang nakalilipas matapos akusahan ng Finland ang Russia ng pagpapadala ng mga asylum seekers sa kanilang bansa bilang bahagi ng isang hybrid operation. May mga kamera at sensor ang bakod upang makilala ang kaibahan ng tao sa hayop. Ayon sa mga satellite image na inilathala ng New York Times, makikita ang pagpapalawak ng mga pasilidad militar ng Russia malapit sa hangganan, gaya ng mga hilera ng tent, sasakyang militar, pagkukumpuni ng mga shelter para sa fighter jet, at construction sa previously unused base ng mga helicopter. Dagdag ni Nurmi, binabago nila ang mga istruktura at may mga nakikita kaming moderate na paghahanda, gaya ng pagtatayo ng infrastruktura malapit sa aming border. Ibig sabihin nito, sa oras na matapos ang digmaan sa Ukraine, posibleng ibalik nila ang mga troops na nakikipaglaban sa lugar na iyon. Partikular ang mga puwersang panlupa. Hindi ito ikinagulat, lalo't mabilis na sumali ang Finland sa NATO noong 2023 matapos ang malawakang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Gayunpaman, iginiit ni Nurmi na patuloy silang nakaalerto at mapagbantay. Samantala, sa iba pang mga balita, sa gitna ng matagal ng negosasyon sa pagitan ng Administrasyong Trump at Iran tungkol sa isang posibleng kasunduan ukol sa nuclear program, naghahanda umano ang Israel para sa isang posibleng pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran. Ayon sa ulat ng CNN na kumonsulta sa ilang opisyal ng US, mahigit 1 buwan nang nakikipag-usap ang Washington at Tehran upang magkaroon ng diplomatikong kasunduan kaugnay sa programang nuklear ng Iran. Ang isang pag-atake ng Israel ay maaaring sumira sa mga pagsisikap na ito at posibleng magpalala ng digmaan ng Israel sa Gaza patungo sa mas malawak na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa mga opisyal, hindi pa tiyak kung tuluyang ipatutupad ng Israel ang kanilang plano. Tila hinihintay muna ng mga leader ng Israel ang magiging takbo ng kasunduan sa pagitan ng US at Iran. Tumanggi namang magbigay ng komento ang National Security Council, ang opisina ng punong ministro ng Israel, at ang embahada ng Israel sa Washington nang tanungin ng CNN at Reuters. Isang source na may alam sa sitwasyon ang nagsabi sa CNN, malaki ang itinaas ng posibilidad ng isang Israeli strike sa pasilidad nuklear ng Iran sa mga nagdaang buwan. At kung magkakaroon ng kasunduan ang US at Iran sa ilalim ni Trump na hindi ganap na aalisin ang uranium ng Iran, mas lalong tumataas ang posibilidad ng isang pag-atake. Sa iba pang mga balita. Samantala, para sa iba pang balita, hindi giyera o cyber attack kundi financial implosion ang nagpapahirap sa bansang Amerika. At ang unang senyales, biglang pagtaas ng interest rates ng US Treasury bonds. At ang tanong ngayon, may kinalaman ba ang China dito? Alam nyo bang merong around $800 billion worth of US debt ang China? Oo, tama ang dinig mo. Sa bawat sentimong binabayad ng US government bilang interes sa utang, malaking bahagi niyan ay napupunta sa Chinese Communist Party. Pero hindi lang yan simpleng transaksyon. Ang interes na yan ay galing sa buwis ng mga mamamayang Amerikano. Sa halip na mapunta sa education, healthcare o infrastructure, napupunta ito sa bulsa ng China na posibleng ginagamit para palakasin ang military power nila. Pero ano ang nangyayari ngayon sa US bond market? Sa loob lamang ng ilang araw, tumaas ang 10-year Treasury yield mula 3.9% hanggang 4.39%, isang galaw na parang lindol sa ekonomiya. Ayon sa mga ekonomista, ang ganitong spike ay babala ng resesyon. Pero kung tumaas ang bagong interest rates, magiging mas mura ang lumang bonds sa merkado. Ibig sabihin,
bumababa ang halaga ng utang ng gobyerno. At kapag bumaba ang value ng mga bonds, nawawala ng tiwala ang investors. At yan ang eksaktong nangyayari ngayon. Ngayon ang tanong, sino ang nagbebenta ng bonds na to at nagpapababa ng value nila? Sa unang tingin, sinisisi ng ilan ang China. May mga haka-hakang ang CCP raw mismo ang nagbebenta ng US Treasuries para guluhin ang ekonomiya ng Amerika. Isang uri ng tahimik pero matalim na sabotahe. Pero teka lang, may butas ang theory na yan. Ayon sa Treasury Department, China owns only around 2 to 3% ng kabuuang US debt. Ang mas malalaking players, American hedge funds, ang mga higanting kumpanya sa Wall Street na nagmamanage ng trilyon-trilyong dolyar. At ayon sa ilang insiders, sila raw ang tunay na nagbebenta ng bonds ngayon. Dahil sa takot, dahil sa speculation, dahil sa survival. At habang sila'y nagpapanic selling, lalo pang tumataas ang interest rates. At kung akala ni Trump na makokontrol niya ito sa pamamagitan ng rollback ng tariffs, nagkamali siya. Hindi bumaba ang bond yields. Bagkus, lalo pang tumaas. At may mas masaklap pang balita, 25% ng total US debt ay due na ngayong July. Oo, kabayan, trilyon-trilyong dolyar ang kailangang bayaran o i-refinance ng gobyerno. Pero sa taas ng interest rates ngayon, masakit sa bulsa, masakit sa ekonomiya, masakit sa taxpayers. Kaya lumalabas ngayon ang mas malalim na tanong. May kontrol pa ba ang US government sa sarili nitong financial system? Ayon sa ilang eksperto, parang game of chicken na ang nangyayari. Isang matinding banggaan sa pagitan ng economic strategy ni Trump, ang pressure sa Federal Reserve at ang galaw ng mga hedge funds na tila may sariling agenda. At kung may sabuatan man dito, hindi ito simpleng palitan ng dolyar. Ito ay labanan ng impluensya at kontrol. Habang pinipilit ng White House na panatilihing calm ang market, sunod-sunod naman ang warning mula sa mga top analysts. Posibleng pumasok ang Amerika sa isang mild to deep recession sa loob ng susunod na 12 months. At kung hindi agad maaayos ang bond crisis na to, baka humantong pa sa financial contagion na maaaring magpalugmok hindi lang sa US, kundi sa buong global economy. Ito ang silent death time bomb ng Amerika. At kung hindi ito ma-diffuse sa tamang oras, baka ito ang maging spark ng susunod na global financial meltdown. Sa iba pang balita, ang tensyon sa pagitan ng China at US. Matapos ang desididong hakbang, ipinataw ni Trump ang 125% tariff sa lahat ng produkto mula sa China, isang economic earthquake na tiyak na yayanig sa pandaigdigang kalakalan. Kaya kapag nagtaas ang tariffs, mas malulugi ang China. Hindi lang Amerika ang tutol sa China, kasama na rin ang European Union at India sa pagtuligsa sa bullying ng Chinese Communist Party. Sinisisi ng EU ang China sa suporta nito sa Russia, lalo na't 80% ng dual-use goods ng Russia ay galing China. May ulat din na may Chinese troops sa Ukraine na sumusuporta sa Russia, pati na ang North Korean troops na may basbas ng Beijing. Sabi naman ng Indian Commerce Minister, umangat ang China sa global economy dahil sa unfair trade practices. Hindi natupad ng China ang pangakong patas na trade sa WTO. Ginamit nila ang murang labor, tulong ng gobyerno at pagnanakaw ng teknolohiya para yumaman. Ang problema, gusto ng China ang access sa ibang merkado pero sarado ang kanilang pinto. Bawal ang YouTube, Facebook, Instagram at kung magnenegosyo ka, kailangan mong ibahagi ang iyong teknolohiya sa Chinese partner. Parang ipinapasa mo ang kaluluwa ng negosyo mo. Halimbawa, si Elon Musk binigyan ng China ng libreng lupa at zero interest loan para sa Tesla factory. Pero ngayon, ang Chinese company na BYD ay nakopya at nalampasan ng Tesla gamit ang government funds at ninakaw na teknolohiya. Back to America. Bakit binawi ni Trump ang tariff sa ibang bansa pero hindi sa China? Ayon sa Wall Street Journal, nanginginig ang merkado at nagrereklamo ang mga negosyante. Sina Treasury Secretary Scott Bessent at JP Morgan CEO Jamie Dimon ang nag-impluwensya kay Trump. Sa tulong ng EU, India at iba pa, nabubuo ang bagong alyansa laban sa economic bullying ng Beijing. Para sa panghuling balita, may tinatawag ngayong secret weapon ang Australia. Oo, narinig nyo yan ng tama. At sa mga darating na taon, ito ang magiging pangunahing sandigan para kontrahin ang lumalawak na kapangyarihang militar ng China. Hindi lang ito tungkol sa mga kasunduan,
Usapang estratehiya na ito, military positioning, weapons build-up at matitinding pagpapalakas ng puwersa ang nangyayari ngayon, lalo na sa liblib na bahagi ng Northern Australia. Sa RAAF Base Tyndall, patuloy ang joint training ng US Marines at Australian Defence Forces. Dito, ginagawa ang mga bagong pasilidad na kayang mag-host ng long-range bombers, mga eroplanong kayang abutin ang mismong pintuan ng China. At habang umiinit ang tensyon, may isang game changer, ang AUKUS Pact. Sa ilalim nito, magkakaroon na ng nuclear-powered submarines ang Australia. Isang hakbang na magpapabago sa military landscape ng buong rehiyon. Pero bakit Australia? At bakit ngayon? Simple lang, ito ay laban ng kapangyarihan, estratehiya, at kontrol sa isang rehiyong punong-puno ng tensyon. Ang siglo natin ngayon ay parang chess match sa pagitan ng US at China. At ang Indo-Pacific ang mismong chessboard. Sa mata ng China, hindi lang ito simpleng rehiyon. Ito ang kanilang economic lifeline at security buffer. Ang South China Sea, Taiwan at buong Indo-Pacific ay critical sa supply chain ng China. Kaya naman lahat ng hakbang nila, pagpapalawak, militarisasyon at pag-assert ng territorial claims ay parte ng isang grand strategy, domination. Alam natin yan, mga artificial na isla sa West Philippine Sea, pag-atake sa international waters at banta ng invasion sa Taiwan. Habang patuloy silang gumagapang patimog, palapit na ng palapit ang China sa posibilidad ng pagpalibot sa mga karatig bansa. At sa huli, pati Australia at Oceania. Dito papasok ang mas malalim na alyansa ng US at Australia. Isang alyansang hindi lang lihim kundi dekada ng hinuhubog. Pareho silang dating British colonies, kaya't magkapareho ang sistema ng demokrasya, lengguwahe at strategic interests. At sa mga digmaan ng nakaraan, mula World War I hanggang World War II, magkakampi na sila. Noong panahon ng Pacific War, si US General Douglas MacArthur ay nag-set up ng HQ sa Brisbane, Australia. Isang malinaw na patunay ng matibay na ugnayan ng dalawa. Pagkatapos ng World War II, isinilang ang ANZUS Treaty, isang three-way security pact sa pagitan ng US, New Zealand at Australia. Ang layunin nito ay pigilan ang paglaganap ng komunismo at palakasin ang depensa sa rehiyon. At noong Cold War, napatunayan ang bisa ng treaty na ito, lalo na nang magpadala ng mga sundalo ang Australia sa Korean at Vietnam Wars. Pero hindi palaging smooth ang kanilang relasyon, lalo na't nagkaroon ng policy disagreements ang dalawang bansa sa mga proxy wars. Halimbawa, noong 1965 Indonesia coup, naging mas anti-communist ang bagong gobyerno roon, kaya naging mas kapanalig ito sa West. Dito, unti-unting umatras ang Australia sa foreign entanglements. Fast forward sa 21st century, lalo na matapos ang 9/11, sa kauna-unahang pagkakataon na invoke ang ANZUS Treaty. Sa ilalim ng Operation Falconer, tumulong ang Australia sa US-led invasion sa Iraq at pagdating ng 2011, sa panahon ni President Obama, mas lalo pang pinalalim ang presensya ng US military sa Australia. Nagsimula ang rotational deployments ng US Air Force at Marine Corps sa Northern Territory, lalo na sa mga base gaya ng RAAF Base Tyndall at RAAF Base Darwin. Sa Tyndall, may mga bagong infrastructure na ginagawa. Mga tanker ramps para sa KC-30 at balak pang ipasok ang 6 na B-52 bombers na kayang tumarget sa mainland China mula sa Australia. Sa RAAF Base Darwin naman, nagtayo ang Amerika ng fuel depot para sa MV-22 Osprey, isang aircraft na kayang mag-hover tulad ng helicopter at lumipad tulad ng eroplano. Bukod pa rito, palalakihin pa ang capacity ng base na ito para tumanggap ng mas maraming aircraft. At dahil napakaliit ng populasyon sa Northern Territory, less than 300,000 lang sa 1.3 million square kilometers, mas kaunti ang civilian risks, mas ideal para sa full-scale military drills tulad ng Talisman Sabre at Diamond Storm. Hindi lang yan, pinaplano na ring i-upgrade ang airstrip sa Cocos Islands, isang chain ng maliliit na atoll sa Indian Ocean, malapit sa Indonesia. Kapag natapos ito, kayang mag-host ng P-8A Poseidon, isang anti-submarine aircraft na pangbantay sa mga kilos ng Chinese Navy. Kaya't malinaw mga kabayan,
Habang tahimik ang Australia sa mata ng publiko, isa ito sa pinakaimportanteng strategic chess pieces ng Western Alliance laban sa patuloy na pag-expand ng Beijing. Isang bagong yugto ng power play sa Indo-Pacific ang isinusulat ngayon at lahat tayo ay bahagi nito. Isang bagong alyansa ang unti-unting binabago ang seguridad sa Indo-Pacific. Hindi lang ito simpleng kasunduan, ito'y isang matinding hakbang para pigilan ang lumalakas na impluensya ng China. Ang tanong, gaano kalalim ang bagong samahan ng US, UK at Australia na tinatawag na AUKUS? Kung may luma tayong ANZUS noong Cold War, meron na ngayong mas agresibong version. AUKUS, isang trilateral defense pact sa pagitan ng Australia, UK at US na in-announce noong September 2021. Pero saan nga ba nagsimula ito? Noong 2016, pumirma si PM Malcolm Turnbull ng $50 billion deal sa French Naval Group para sa bagong submarines. Pero sa halip na solusyon, nauwi ito sa delays at halos doble ang gastos. Umabot ng $90 billion. Habang ipinapakita ng Australia sa France na committed sila, palihim na nakikipag-usap na pala sila sa US at UK para sa mas magandang deal. At sa G7 Summit sa Cornwall, England, nagmeeting sina Morrison, Biden at Johnson. Wala si Macron. Doon isinilang ang AUKUS habang tahimik na winasak ang deal sa France. Dahil dito, nagalit ang France. Tinawag ng top French official ang UK na American vassal. Na-recall ang ambassadors. Nahinto ang trade negotiations. Trust was broken. Pero bakit nga ba worth it ang AUKUS? Una, magkakaroon ang Australia ng nuclear-powered submarines. Mas mabilis, mas tahimik, mas nakamamatay. At by 2027, magro-rotate na rin ang US at UK subs sa Australian waters. Ikalawa, mas advanced na cyber, AI, quantum at hypersonic capabilities para sa Australian military. It's a total upgrade, mula hardware hanggang software ng defense. At lahat ng ito, malinaw ang target, China.